Sa masalimuot na tanawin ng gininto ang panahon ng pelikulang Pilipino kung saan ang mga bida ay sinasamba at ang kanilang mga kwento ay nagiging alamat. May mga natatanging alagad ng sining na yumakap sa anino mga aktor at aktres na buong husay na gumanap bilang kontrabida. Sila ang nagbigay ng bigat, tensyon at lalim sa bawat salaysay. Sa hanay ng mga di malilimutang ito, isang pangalan ang namumukod tangi dahil sa kanyang di matatawarang galing sa pagganap at sa malaking pagkakaiba ng kanyang katauhan sa pelikula at sa tunay na buhay. Si Patria Plata. Kilala sa kanyang matalas na tingin, matigas na pananalita, at epektibong pagmamalupit sa mga bida. Si Patria Plata ay naging sagisag ng kasamaan sa pinilakang tabing. Marami ang nagalit, nainis at nanggigil sa mga karakter na kanyang binigyang buhay. Isang patunay sa kanyang pambihirang kakayahan bilang isang aktres. Subalit sa likod ng kamerang tumututok sa kanyang bawat galaw at sa labas ng mga arko ng estudyong humubog sa kanyang karera, may isang kwentong hindi madalas marinig. Ang kwento ni Aurora Plata, ang babaeng may gininto ang puso na nagtago sa likod ng maskara ng isang kontrabida. Ang kanyang buhay ay isang salaysay ng maagang pagkabalo, tahimik na katatagan, at di inaasahang pag-usbong sa isang larangang hindi niya kailanman pinangarap. Ngunit siyang nagbigay daan upang maitaguyod niya ang kanyang pamilya at makahanap ng bagong kahulugan sa gitna ng pagluluksa. Ito ang detalyadong pagbabalik tanaw sa buhay at sining ng isa sa pinakamahusay na kontrabida ng pelikulang Pilipino. Una, ang unang yugto. Buhay bago ang sining, bago pa man siya makilala bilang ang kinatatakutang kontrabida sa pelikula. Si Patria Plata ay si Aurora Plata, isang pangkaraniwang may bahay na ang mundo ay umiikot sa kanyang pamilya noong dekada 1940. Ang kanyang buhay ay payak at nakasentro sa tahanan. Siya ay ikinasal sa isang tanyag na manunulat noong panahong iyon, isang pagsasamang nagbunga ng isang supling na lalaki. Ang kanilang pamilya, bagamat simple, ay binuo sa pundasyon ng pagmamahalan at mga pangarap para sa hinaharap. Ngunit ang mapayapang daloy ng kanilang buhay ay biglang binago ng isang malagim na pagsubok. Ang kanyang asawa ay dinapuan ng isang malubhang karamdaman. Isang laban na sa huli ay hindi nito napagtagumpayan. Sa isang iglap, ang buhay ni Aurora ay nagbago. Sa murang edad, siya ay naging isang byuda. Pasan ang responsibilidad na palakihing mag-isa ang kanilang anak. Ang biglaang pagkawala ng kanyang kabiyak ay nag-iwan sa kanya ng malalim na pangungulila at isang puwang na tila imposibleng mapunan. Sa gitna ng matinding kalungkutan, kinailangan niyang maging matatag para sa kanyang anak. Upang maibsan ang bigat ng kanyang dinadala at mailayo ang sarili sa lumbay, sinimulan ni Aurora na libangin ang kanyang sarili. Dumadalo siya sa mga pagtitipon at ginugol ang kanyang oras sa panonood ng mga dula sa entablado, stage plays, at mga pelikula. Ang sining sa mga anyo nitong ito ay naging kanyang kanlungan, isang paraan upang pansamantalang takasan ang sakit ng katotohanan at makahanap ng aliw sa mga kwentong kanyang napapanood. Hindi niya namalayan na ang pagkahilig na ito na nagsimula bilang isang paraan ng paghilom, ang siyang magbubukas ng pinto patungo sa isang bagong kabanata ng kanyang buhay. Ikalawa, isang di inaasahang pag-usbong, ang pagsilang ng isang bituin. Sa isa sa kanyang mga pagdalo sa mga pagtitipon at panonood, ang natatanging ganda at tindig ni Aurora Plata ay napansin ng isang direktor. Nakita sa kanya ng direktor ang isang potensyal, isang mukha na may kakayahang maghatid ng iba't ibang emosyon at isang presensyang nababagay sa kamera. Nilapitan siya at inalok na subukan ang pag-aartista. Para kay Aurora, ang alok ay dumating sa panahong siya ay naghahanap ng isang bagay na mapagtutuunan ng kanyang matapat ng kanyang pansin at oras. Isang bagong direksyon na makatutulong sa kanyang bumangon mula sa pagluluksa. Ang pag-aartista ay hindi isang pangarap na matagal na niyang itinatangi. Ito ay isang oportunidad na kumatok sa kanyang pintuan ng hindi inaasahan. Tinanggap niya ang alok, dala ang pag-asang ito ang magiging simula ng kanyang bagong buhay. Noong 1950, unang nasilayan si Aurora Plata sa pelikulang 48 Oras. Sa kanyang unang paglabas, agad siyang kinakitaan ng likas na talento. Bagamat baguhan, ipinamalas niya ang
isang antas ng profesionalismo at kakayahan na umagaw sa atensyon ng mga nasa industriya. Ang kanyang potensyal ay hindi nakaligtas sa mga mata ng pamunuan ng Premier Productions, isa sa mga pinakamalalaking film studio noong panahong iyon. Agad siyang inalok ng isang eksklusibong kontrata, isang hakbang na formal na nagpasok sa kanya sa mundo ng showbiz at nagtakda ng landas na kanyang tatahakin sa mga susunod na dekada. Sa ilalim ng Premier Productions, ang pangalang Aurora Plata ay isinantabi at isinilang ang screen name na magiging tatak niya sa industriya, Patria Plata. Ikatlo, ang paghubog sa isang kontrabida, sining at epekto. Sa ilalim ng sistema ng estudyo ng Premier Productions, ang karera ni Patria Plata ay unti-unting nahubog, bagamat taglay niya ang gandang maaaring maglagay sa kanya sa mga papel ng isang bida. Ang kanyang landas ay napunta sa pagiging isang kontrabida. Ang pagbabagong ito ay nagsimula nang bigyan siya ng mahalagang papel sa pelikulang Gulong ng Palad, kung saan niya nakasama ang mga tinitingalang bituin na sina Jose Padilla Jr. at Arsenia Francisco. Sa pelikulang ito, gumanap siya bilang kalaban ng bida at ang kanyang pagganap ay naging isang revelasyon. Ipinamalas ni Patria ang isang pambihirang kakayahan na maging epektibo sa pagiging masama. Ang kanyang bawat linya, bawat tingin at bawat kilos ay naglalaman ng tamang timpla ng bagsik at panlalamig na kinakailangan sa isang kontrabida. Naging napaka-epektibo ng kanyang pagganap na ito ay nag-iwan ng malalim na marka sa mga manonood. Dito nagsimulang dumami ang mga taong nakaramdam ng inis, galit at panggigigil sa kanyang mga karakter. Para sa isang aktor na gumaganap bilang kontrabida, ang ganitong reaksyon mula sa publiko ay ang pinakamataas na papuri. Isang patunay na nagtagumpay siyang isabuhay ang kanyang papel ng may buong katapatan. Dahil sa tagumpay ng kanyang pagganap, nasundan pa ito ng maraming proyekto kung saan siya ay gumanap bilang ang pangunahing hadlang sa kaligayahan ng mga bida. Ang dekada 1950 at 50 ang naging pinakamaningning na yugto ng kanyang karera. Halos sunod-sunod ang kanyang mga pelikula, na lalong nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isa sa mga pinakamahuhusay na kontrabida ng kanyang henerasyon. Ilan sa mga pelikulang nagmarka sa kanyang karera sa panahong ito ay ang mga sumusunod: 1951, Kapitan Bagwis ay Amunting Angel 1952, isang napakaabala at mabungang taon para sa kanya, kung saan lumabas siya sa Awa ng Birhen sa Baklaran, Sandino, Kabanata sa Buhay Ko, at Raul, Roldan. 1953, sa Hirap at Ginhawa Kiko at Nanita, 1954. Maalaala mo kaya at Basagolero 1957, Kandilang Bakal at Patayin si Magsaysay 1959. Handsome kundi man ng lahi at kahapon lamang. Ang listahang ito, kasama ng marami pang ibang pelikula, ay nagpapakita kung gaano siya naging in-demand na aktres. Ang kanyang pangalan sa isang pelikula ay naging garantiya ng isang dekalidad na pagganap na magbibigay ng sapat na hamon at pagdurusa sa mga bida na siyang nagustuhan ng mga manonood. Siya ay naging isa sa mga most bankable kontrabida stars ng kanyang panahon. Ang kanyang presensya sa isang pelikula ay nakatulong upang maging matagumpay ito sa takilya. Matapos ang kanyang kontrata sa Premier Productions, si Patria ay naging isang freelance actress na nagbigay sa kanya ng kalayaang lumabas sa mga pelikula ng iba't ibang film companies. Ang kanyang talento ay patuloy na hinanap-hanap at ang kanyang karera ay pumailan lang hanggang sa dekada 1970. Ika-4, sa likod ng kamera, ang tunay na Aurora Plata. Ang pinakakahangahangang aspeto ng buhay ni Patria Plata ay ang malaking pagkakaiba ng kanyang pagkatao sa likod at harap ng kamera. Kung sa pelikula ay isa siyang malupit, mapang-api at walang pusong babae, sa tunay na buhay, si Aurora Plata ay ang kabaligtaran nito. Ang mga taong nakakilala at nakatrabaho niya ay nagpapatunay sa kanyang kabutihan at mainit na pag-uugali. Sa labas ng limelight, si Patria ay isang taong mahilig makipagkaibigan. Kapag hindi siya abala sa shooting, madalas niyang kinukumusta ang kanyang mga kakilala at katrabaho. Mayroon siyang likas na malasakit sa kapwa at palagi niyang inaalam kung mayroon siyang maitutulong sa mga taong nangangailangan. Bilang isang taong may
mabuting kalooban, hindi siya nag-atubiling ibigay ang kanyang buong puso sa pagtulong sa abot ng kanyang makakaya nang walang hinihintay na kapalit. Ang kanyang mga libangan ay sumasalamin din sa kanyang tahimik at payapang disposisyon. Sa kanyang mga bakanteng oras, mahilig siyang magluto para sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Isa rin siyang masugid na tagapakinig ng mga klasikong musika na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan at inspirasyon. Bukod dito, hilig din niya ang pagbabasa ng iba't ibang libro, lalo na ang mga akdang naglalaman ng magagandang aral sa buhay. Ang mga gawaing ito ay nagpapakita ng isang babaeng may malalim na pananaw na pinahahalagahan ang kultura, sining at karunungan, malayong-malayo sa mga mababaw at mapanirang karakter na kanyang ginagampanan. Ang dualidad na ito sa kanyang pagkatao ay isang testamento sa kanyang galing bilang isang aktres. Nagawa niyang ihiwalay ng lubusan ang kanyang trabaho sa kanyang personal na buhay. Ang kasamaang ipinapakita niya sa pelikula ay purong sining lamang, isang pagganap na nagmula sa kanyang pag-unawa sa karakter at hindi isang refleksyon ng kung sino siya talaga. 5, dapit hapon ng karera at pamana. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada 1970 at 70, unti-unting nabawasan ang paglabas ni Patria Plata sa mga pelikula. Ang pagbabagong ito ay natural na dulot ng kanyang pagtanda at ng pagbabago sa takbo ng industriya ng pelikula. Ngunit sa kabila ng unti-unting paghina ng kanyang karera, nanatili sa kanyang puso ang labis na pagmamahal at pagpapahalaga sa propesyon ng pag-aartista. Para sa kanya, ang pag-arte ay higit pa sa isang trabaho. Ito ang naging daan upang makamit niya ang tagumpay mula sa isang mahirap na pinagdaanan. Ito ang nagbigay sa kanya ng kakayahang suportahan at palakihin ng maayos ang kanyang nag-iisang anak. Ang industriya ng pelikula ang nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. At ito ay isang bagay na habang buhay niyang tatanawin bilang isang utang na loob. Sa kalagitnaan ng dekada 1980, si Patria Plata ay pumanaw. Ang kanyang pagkawala ay ikinalungkot ng marami. Sa kanyang burol, dumalo ang napakaraming kaibigan, katrabaho, at mahal sa buhay, isang malinaw na patunay ng kabutihan na kanyang ipinamalas at ng pagmamahal na kanyang iniwan sa mga taong kanyang nakasama. Ang dami ng mga nakiramay ay isang testamento sa tunay na katauhan ni Aurora Plata, ang babaeng minahal ng lahat sa likod ng kinamumuhian nilang kontrabida. Ang kanyang pinakamahalagang pamana ay ang kanyang anak na si Boots Plata. Sa inspirasyon at suporta ng kanyang ina, si Boots ay gumawa rin ng sarili niyang pangalan sa industriya. Naging isa siyang mahusay at respetadong manunulat at direktor na nagpatuloy sa artistikong legasya ng kanilang pamilya. Ang tagumpay ni Boots ay ang katuparan ng pangarap ni Patria, ang makitang maging matagumpay ang anak na mag-isa niyang itinaguyod. Si Patria Plata ay isang tunay na inspirasyon. Siya ay simbolo ng isang matatag na babae na sa kabila ng maagang pagkabalo at mga pagsubok ay hindi sumuko. Bumangon siya, hinarap ang hamon ng buhay nang may nangiti sa mga labi, at ginamit ang sining hindi lamang para sa sarili kundi para na rin sa pagtulong sa iba. Nakakuha siya ng respeto, hindi lamang dahil sa kanyang talento kundi dahil sa kabutihang ipinamalas niya sa lahat ng nakasalamuhan niya. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang husay sa sining ay mas nagiging makabuluhan kapag ito ay sinamahan ng isang pusong puno ng kabutihan. Si Patria Plata, ang reyna ng kontrabida, ay mananatiling isang reyna rin ng kabutihan sa puso ng mga nakaalala sa kanya.